Less than a month na lang, UPCAT na. And kung isa kayo sa mga students na nagka-cram currently sa pag-aaral ng UPCAT to hopefully still pass the exam, then this video is for you. I am Mark Russell Biancis Carranzo from Restriction Site. I am currently a fourth year BS Molecular Biology and Biotechnology student from the University of the Philippines, Diliman. And hopefully in this video, makukuha kayong mga strategies on how you could possibly maximize the remaining time that you have before you take the exam. So the first tip is to follow a study guide. Napakaraming mga high school topics na itetest ng UPCAT. So as much as possible, you need to have that list of topics na pwede mong pasadahan para lang hindi ka maging clueless pag any of these topics appear during the exam. Kasi masasabi natin na at least man lang sa bawat question, may idea ka kung paano siya sagutan. Kasi the worst case scenario is, pagkabasa mo ng question, wala ka talagang idea kung anong concept or anong topic ba yung tinetest doon. So, sa pagsastudy ng UPCAT, it's better for you to both go wide and to go deep. So, at least man lang may background ka on each concept. During my time, nung nag-aaral ako for the UPCAT, may nahanap ako na isang study guide online. So thankful tayo sa mga students na nauna sa atin na binibigyan tayo ng mga resources kung paano makapag-aral more efficiently. And isa to sa mga study guides na finalo ko back then. Yun nga lang, hindi kasi natuloy yung UPCAT during my time because of the pandemic. Pero ayun, nakastart na kasi ako pag-aaral ng UPCAT na yun. Kaya may mga resources ako na na-compile. So if you want a copy of this study guide, nakalimutan ko na kung sino yung nag-upload nito. Pero if gusto niyo ng copy nito, comment lang kayo sa video na to para ma-reach out to kayo and mabigay ko sa inyo yung topics. So, meron siyang for science, biology, chemistry, physics. Meron din siya for English, Filipino, and mathematics. So, ayun, it's better for you to have this list para may direction yung pag-aaral mo. And hindi ka magsayang ng oras. For the second tip naman is to focus on high-yield topics. Meaning, maraming mga topics, di ba, sa high school. Pero may mga topics doon na very important. Very important in a sense na almost sure na tayong papasok talaga or iti-test talaga siya doon sa exam. Like, hindi magkakaroon ng exam pag hindi nasama yung mga concepts na yon. Yun yung mga very crucial topics. And paano mo malalaman kung ano yung mga high-yield topics na to? By answering lots of practice tests. And ayan, very thankful din tayo sa mga students or mga UPCA takers na nauna sa atin kasi nag-compile na sila ng mga reviewers na pwede nating gamitin. Nakakalat yung mga reviewers na to online. Meron yan sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa Twitter, at kung saan-saan pa. And yan, ginawa nilang easier yan para sa atin, especially dun sa mga hindi talaga nakaka-afford ng review center. Kaya let's maximize these free resources. So again, yung second tip natin is to focus on high-yield topics kasi almost sure na tayong itetest talaga ang mga concepts and principles na to come UPCAT day. And the last tip is to regularly do a mock test. Kasi in my opinion, it's one thing for you to know a concept and it's a different thing for you to apply that concept in a question form. Kasi iba pa rin talaga yung tinatanong ka about that concept than just you um, regurgitating that concept. Kasi minsan, pag nasa exam na mismo, nagpapanik na tayo and hindi na natin alam paano i-apply yung mock test na to. And during the mock test kasi, dun mo malalaman yung progress mo talaga under time pressure. Kasi minsan kahit alam natin yung topic, pag nape-pressure tayo sa time, nagme-mental block tayo and hindi na natin alam kung paano siya sagutan and nawawala lahat ng mga inaral natin. So as much as possible, regularly do a mock test para ayun, matrack natin yung progress mo over time and para masanay ka na sa time limit. Kasi sa UPCAT, very time pressured ka talaga. Kailangang mabilisan. For example, dito sa reading comprehension section na to, yung tip ko lang dito ay wag niyo na basahin yung buo, punta muna kayo sa question, tapos balikan niyo yung passage para maging directed yung paghahanap nyo. Kasi hindi niya talaga matatapos ang UPCAT pag binasa nyo ng buong buo. So isa lang yan sa mga strategies na madedevelop nyo pag nag-mock test na kayo.
So ayan, hopefully na maging useful ang mga tips na to. Again, balikan natin to follow a study guide, yung number 1. Tapos yung pangalawa, focus on high-yield topics. And pangatlo is to regularly do a mock test para ma-simulate mo yung OPCAT as accurately as possible. And again, if gusto niyo ng any of these resources na nahanap ko lang din online during my time, pwede niyo akong i-message or mag-comment kayo dyan sa comment section natin para mabigay ko sa inyo to. Ayun, if you have further questions regarding the OPCAT or UP Life in general, or may gusto kayong video na pwede nating gawan ng content next time, feel free to drop them in the comment section below. Ayan, good luck with the remaining time that you have and kaya mo yan. Future Scholar ng Bayan.